Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 bangkay ng lalaki natagpuan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. 22 milyong pisong halaga ng droga huli sa bypass sa Makati, 2 arestado. Petisyon laban kay Senate President Tito Soto sa Korte Suprema, tinawag nitong publicity stunt. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 wala ng buhay na katawan ng mga lalaki ang natagpuan ng mga residente sa isang liblib na bahagi ng bayan ng Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur nitong Biyernes, Pebrero at 13. Ayon sa ulat, may mga tama ng bala sa ulo ang dalawa na pinaniniwala ang sanhi ng kanilang pagkamata. Kinilala ang isa sa mga biktima batay sa ID na na-recover sa crime scene na si alias Denbe, residente ng Purok 6, Bago Galliera, Talomo District, Davao City. Samantala nananatiling hindi pa kilala ang ikalawang bangkay at tanging barcode tattoo sa kanang kamay ang palatandaan nito. Patuloy ang investigasyon ng Sharif Aguac PNP upang matukoy kung paano napunta sa lugar ang mga biktima at kung sino ang nasa likod ng krimen. 2 individual ang inaresto sa buy-bust operation ng mga anti-drug operatives sa Makati City noong Huwebes, Pebrero at 12. Na-recover mula sa kanilang iba't ibang iligal na droga na nagkakahalagaan ng halos 22 milyong piso sa operasyon sa Knightsbridge, Barangay Poblasyon. Kabilang sa mga nasamsamang shabu, marijuana, ecstasy pills, liquid shabu at ecstasy pure oil, pati mga electronic device at drug paraphernalia. Kinilala ang mga suspect na isang 24 anyos na lalaking Indonesian at 21 anyos na Pinay na ngayon ay nakadetene sa Makati City Police Station Custodial Facility. Tinawag ni Senate President Tito Soto III na publicity stunt at walang legal at factual na batayan ang petisyong inihain laban sa kanya ng grupo ng abogadong si Ferdinand Topacio sa Korte Suprema. Noong Biyernes naghain sina Topacio ng reklamong indirect contempt laban kay Soto kaugnay ng naging pahayag nito na kumukwestiyon sa desisyon ng Supreme Court hinggil sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag sinabi ni Soto na walang merito ang reklamo at hindi otomatikong maituturing na indirect contempt ang hindi pagsang-ayon o pagpuna sa isang desisyon ng korte. Ayon pa sa Senate President, malinaw sa Rule 71 ng Rules of Court na ang indirect contempt ay tumutukoy sa mga kilos na humahadlang o sumisira sa administrasyon ng hustisya na aniyay hindi saklaw ng kanyang mga pahayag. Binigyang diin ni Soto na saklaw ng kalayaan sa pagpapahayag ang kanyang mga sinabi at hindi ito nakialam sa gawain ng hudikatura. Handa rin umano siyang tumugon kung hihilingin ng Korte Suprema ang kanyang komento. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.